Lahat tayo ay may hinahangaan. Sa iba, marahil ito'y sa mga marunong kumanta. O di kaya yung may mga angking galing sa pagsayaw. Pero dito sa Rojas City, may isang babaeng mag-aaral na iba ang hinahangaan. Isang taong marami na ang napatunayan at ibinuhos ang pagmamahal sa bayan. Kung ikaw ay nakadaan na sa plaza ng Capiz, maaaring kilala mo na siya. Siya ang dating Pangulo ng Pilipinas, si Mar Rojas. Maganda na mayroong hinahangaan dahil nagdadala ito ng inspirasyon. Pero ang paghangang ito ay minsan may dala ring masalimuot na resulta. Ito'y kadalasang nauuwi sa pagkawala ng pagkakakilanlan ng sarili. Kilala ito sa katawagang fangirl, ang labis na paghanga sa isang idolo na kalaunan ay nagdudulot ng masamang epekto. Kaya ang tanong, paano natin magagawan ng alternatibong pagtanaw ang paghanga nang hindi nagre-resulta sa sariling pagkawala? Ako si Julian Therese Montaño at samahan niyo ako sa isang docuwento. Pagkwento'y magsisay, bawat tinig ay gabay. Sa likod ng lente, kami ang kaagapay. Di lang ito kwento, ito'y sigaw ng mundo, docuwento. Sa mundong ating ginagalawan, ang paghanga dito, paghanga doon ang madalas nating nasisilayan. Sa bansang Pilipinas, napapanahon na ang bawat kababaihan ay malayang humahanga at umiidolo sa mga maimpluwensyang tao. Ito'y nagdudulot sa kanila ng kasiyahan at inspirasyon sa buhay, na sila'y magsikap tungo sa kanilang mga pangarap. Pero, paano kung ang paghangang kanilang dala-dala bilang motibasyon ang magiging dahilan ng pagkawala na kanilang sariling pagkakakilanlan? Sa pelikulang Fangirl ng direktor na si Hadaone noong 2020, mainam na pinakita ang kalagayan ng isang babaeng tagahanga kung saan ito'y itinampok ang kagimbal-gimbal na patutunguhan ng sinumang may labis na paghanga. Na gumawa ng aking mga Kilalanin natin ang isa sa milyon-milyong babaeng tagahanga sa ating bansa, si Ella. Una po, Siya ay kakaiba dahil hindi gaya ng ibang mag-aaral na kadalasan artista ang iniidolo. Siya naman ay hinahangaan si Mar Rojas, ang dati nating Pangulo. Kaya naman ating alamin sa isang panayam ang kanyang naranasan. Una po, nagsilbi po siyang inspirasyon sa akin na magpatuloy po at mabuti sa pag-aaral. Ngunit sa kalaunan po ay nagresulta ito sa patuloy ko po ng pagkumpara ng sarili ko sa kanya. At hindi ko po namalayan ay nawala na po ako ng kalayaan na gumawa ng mga bagay na gusto ko para lang po masunod ang kanyang mga yapak. Pero sa huli ay nagkaroon ng pag-asa si Ella na baguhin ang paraan niya ng paghanga. Pagbutihin ang aking Sa huli po ay napagtanto ko po na hindi ko naman po kailangan gawin ang lahat niyang ginawa, kundi gawin lamang siyang isang inspirasyon na magpatuloy. Na unawaan ko din po na lahat tayo ay may iba't ibang kakayahan sa pagkamit ng ating mga pangarap. Ang nangyari kay Ella ay nagsilbing patunay na ang paghanga ay hindi dapat nating ipagkumpara. Bagkos, gawin natin itong dahilan ng ating pagkatuto. Sapagkat hindi kinakailangan na gayahin ang taong hinahangaan. Dahil ang tunay na kahanga-hanga ay nakabatay sa sariling gawa. Iba sa kanyang kababata na nalulunod sa ulap ng imahinasyon. Siya ay nabubuhay sa realidad na binuo ng kanyang iniidolo. Sa huli, namulat siya na hindi na niya kailangan balikan ang paghanga na kanyang nakasanayan sapagkat siya mismo ay may sariling daan tungo sa kanyang inaasam-asam na kinabukasan.